Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pumalo na sa 4 ang bilang ng mga senior citizens sa isang barangay sa Cavite City na hinihinalang nasawi dahil sa sobrang init na panahon na nararanasan ngayon. Nag-alok na nga ang naturang barangay ng air-conditioned movie marathon para sa mga senior dahil sa kasagsagan ng tag-init. Ayon pa sa Weather Bureau, posibleng lumala pa ang tindi ng init sa ilang lugar na siyang maaabot ang danger level na heat index. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi lubos sa kalain ni Nanay Maribeth ang biglang pagkamatay ng 80 anyos niyang binan dahil sa atake sa puso. Malusog at nakantabay naman daw siya sa iniinom ng maintenance medicine ng kanyang binan kahit hindi sinasantabi ng pamilya na posibleng dahil sa matinding init ng panahon ang dahilan ng pagkamatay nito. Sa tingin namin inatake kasi natagpuan siyang nakasubsob around 10:30 ng gabi ng kapitbahay pa, hindi pa kami discover kasi tulog na kami noon 10:30. Kinatok lang kami. Yun nga para anuhin siya. Yun, na siya talaga din. Patay na siya. Ayon sa pamunuan ng Barangay 58M Patola sa San Roque sa Cavite City, ito na ang ika-4 na kaso ng hinihinalang nasawi dahil sa tindi ng init mula pa noong Marso. 3 doon heat-related, yung isa medyo pneumonia pero sa init din eh. Okay. Sinabi ng pamilya kasi naiinitan, lagi nga nasa labas yun. Napapalibutan kasi ng tubig ang Cavite City dahilan para mas tumindi ang epekto ng tag-init lalo na sa mga matatanda at may sakit. Kung kahit inulunsad ng barangay ang air-conditioned movie marathon program sa kanilang hall tuwing 1:00 hanggang 6:00 ng gabi. Para po sa ating mga senior citizen, maaari na po kayong pumunta sa ating barangay hall para sa ating afternoon movie marathon. Complete experience ang palipas oras at pagpapalamig ng senior citizens dahil may cold water na, may popcorn ka pa. Sa bahay, ang init-init. Ang tindi talaga ng init. Ang electric pa nga, bumubuga. Mainit, apoy na. Mas okay ho kasi naka-aircon doon. Sa may libre pa merienda. Yung mga bahay nila medyo hindi naman ganun kagaganda at walang ceiling or mababa ang ceiling, kaya sobrang init. So doble sa matatanda? Doble sa matatanda yun. Kasi kung tayo mga bata, kaya natin yan, sila talaga. Hindi nila kaya yan. Samantala, naitala sa Metro Manila nitong Sabado ang 38.8 degrees Celsius sa Pag-asa Weather Station sa Pasay City na tinaguri ang all-time hottest temperature mula pa noong May 17, 1915 nang maabot ng 38.6 degrees Celsius. Niretala naman sa port area sa Maynila. Sa tala, lagpas na sa 30 mga lugar sa bansa ang nakararanas ng danger level na heat index o yung damang init na mula 42 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius at asahang madaragdagan pa raw ito. Posible namang umabot pa hanggang unang linggo ng Hunyo ang tindi ng init ng panahon. Gayunman, asahan na raw ang ilang pag-ulan sa mga panahong ito dulot ng thunderstorm. Yung mga pag-ulan na yun at yung moisture content na yun ay ingredient din. The higher the relative humidity, the higher the heat index po. Actually, yung El Nino ay malaki yung role niya for this year's elevated temperature and heat index. Although weakening na po siya, kasi na-expect natin na next, like sa June, ay more likely mag-transition tayo from El Nino to neutral. Paalala pa rin ng otoridad, ingatan ang sarili para heat-related illnesses ay hindi mangyari. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.